na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailan ko lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jordan Ones. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak na dating child star din. Sabi sa akin niya, Alonso, sinibento siya ng kuya niya na bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi yung sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba, pero di mo ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriya ito, what more sa iba? Pating dito, ma'am, puntahan nyo na. Gusto ko lang sana mag-commitment ninyo na sana, pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susubpina. Wala naman tayo sigurong antay pa natin isubpina namin ng warrant para po bago nyo puntahan. Mabihira, lahat tayo pagka ganyan. Baka pwedeng imbitahin ng GMA wala pa naman tayo ina-arresto dito, di ba? Maliwanag po, maliwanag. Iingat po kami. Attorney ka, di ba? Opo. Pagka sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ko, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Siyempre po. Tapos ma'am, maraming salamat. Ang haba ng pinosisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahanap natin ng katotohanan dito. At yung katotohanan Masyado po. kasing attorney kagad, ma'am. Ang dating, ganun eh. Ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ng bansa umabante. Huwag naman tayo puro ganun, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Thank you po. Kung narinig mo na, pare, tutulungan tayo ng NBI na para ma-imbita at marap dito yung dalawa. Ano po ang inyong masasabi? Ito po ba yung makakaluwag sa inyong kalooban? May malaking bagay po yun. Ito po ay isang bagay na nakakaapekto sa inyong anak. Yes po. Opo, pag pinag-usapan ng mental health dito, napakahalaga po ng mental health. Sana lalo na sa kabataan. Huwag natin tungkulin na napakagaan naman. Hindi ito basta ganun lang. Isang napakalaking network ito na pinaniniwalaan po ng lahat ng tao ay na-involve sa isang iskandalo. Please lang, ang ating pong mga kababayan sa hirap ng buhay, nabubuhay na lang po sa telebisyon, sa teleserye, kung ano ay pinapalabas ng taong bayan, yan na lang po ang nagpapaligaya sa kanila. Kaya sana po yung mga ganito naman, parang awa nyo naman. Hindi na ito pinalalaki, tapusin na kagad, hayaan natin ang korte. Hindi ito korte kasi kapag kami mo pinatawag dito sa Senado at hindi dadating, pinalalaki nyo. Yung mga bagay na hindi na dapat lumalaki at intindihin natin yung mga problema nating totoo, ito pa ang pinag-uusapan natin. Ano po, 1 minute muna suspension. Ako naman yung magpapa-blood pressure. Ang bihira, oh. 1 minute pala, ano lang po. Po sila sa Senado. Yung Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko eh. Opo. Yun ang sinasabi ko, ma'am eh. Kailangan magtulungan tayo dito. Oo. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi ko sila pwedeng kausap. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo, halika dito.
Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di-adjourn na to. Naintindihan niyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Pagtulungan natin to, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na harangin mo yung sasabihin ko. Pwede naman, yes sir, tutulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan, na wala kaming nilalabag na batas. Sabihin nyo, merong nagrereklamo dito ng sexual harassment. Isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inirereklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inirereklamo. Hindi yung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpoena ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin, na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede. Kakausapin po natin tong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong Action ng NBI. maging Action mo, ma'am. Kasi Ikaw ang kinakausap ko, attorney. hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinuprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. Pagka sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ko, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Siyempre po. Tapos, ma'am, maraming salamat. Ang haba ng pinosisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahanap natin ng katotohanan dito. At yung katotohanan Masyado po kasing talaga- attorney kagad, ma'am. Ang dating, ganun eh. Ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ang bansa umabante. Huwag naman tayo puro ganun, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Thank you po. Kung narinig mo na, pare, tutulungan tayo ng NBI na para ma-imbita at marap dito yung dalawa. Ano po ang inyong masasabi? Ito po ba yung makakaluwag sa inyong kalooban? May malaking bagay po yun. Ito po ay isang bagay na nakakaapekto sa inyong anak. Yes po. Opo, pag pinag-usapan ng mental health dito, napakahalaga po ng mental health. Sana lalo na sa kabataan. Huwag natin itong kunin na napakagaan naman. Hindi ito basta ganun lang. Isang napakalaking network ito na pinaniniwalaan po ng lahat ng tao na-involve sa isang iskandalo. Please lang, ang ating pong mga kababayan sa hirap ng buhay, nabubuhay na lang po sa telebisyon, sa teleserye, kung ano ay pinapalabas ng taong bayan, yan na lang po ang nagpapaligaya sa kanila. Kaya sana po yung mga ganito naman, parang awa nyo naman. Hindi na ito pinalalaki, tapusin na kagad, hayaan natin ang korte. Hindi ito korte kasi kapag kami mo pinatawag dito sa Senado at hindi dadating, pinalalaki nyo. Yung mga bagay na hindi na dapat lumalaki at intindihin natin yung mga problema nating totoo, ito pa ang pinag-uusapan natin. Ano po, 1 minute muna suspension. Ako naman yung magpapa-blood pressure. Ang bihira, oh. 1 minute pala, ano lang po. Namumutla ka na to, gusto mong tubig. Pare ko, kasama mo ang, alam mo namang artista din kami. At medyo, gusto ko, pare okay ka ba na umattend ngayon? Gusto mong pa blood pressure o... Hindi, sa edad natin, pare, talagang kailangan na natin ginagawa yun. Okay ka, pare? Okay. Mr. Chair, baka gusto niyang do you have any opening Statement? remark or statement? Ba't pagkatapos mo, kikilalanin po ako, baka may tanong na po kayo o okay na po?
Mr. Chair, meron ba opening statement si Mr. At ninyo. Nicolak? Oo. You have an Pare opening ko, may statement? gusto ka ba sabihin? Ah, pakilayo nga muna po yung pagkain sa kanya. Salamat, Sen. Pinatawa mo ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Ako po si Angelo Jose Rocha Mulak, o mas kilala sa pangalang Nino Mulak. I have been in this industry for 50 years now. Ako po ay 52 years old, pero nagsimula po ako nung ako po ay 2.5. Kaya halos buong buhay ko po ay inilaan ko lang sa industriyang ito. At hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association, na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Yun po yung naging kanyang ambag sa industriyang ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang Queen of Philippine Movies. So si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Talagang dito umiikot yung mundo ng mga Mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best, or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, minsan yan sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang nag-audition na siya. At nagulat na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle, nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung gano'n. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very neat, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinukwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin ni Sensa, walang matigas na pulis sa madaling na wisis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung una lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, hindi ba? Alam mo naman yun. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kaya ko lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jojo Nones. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonzo Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin niya, Alonzo, sinibento siya na po yan na bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulo sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kesa sa akin. Yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba?
What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba, pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriya nito, what more sa iba? Tapos ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA, binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama ng loob na kung sino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, galito rin na mararamdaman. Para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Di po nabanggit ang NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend din sa hearing na to. At sa lahat ng mga concern, salamat po. Yun na po. Sir Nino Mulak, narinig niyo po yung pahayag ng namumuno ng GMA7. Nakakapagbigay ba po ito ng kapanatagan sa inyong kalooban na sila po ay handang tumulong sa inyo basta sa ang pag-uusapan po ay legal na paraan? Oo naman po. Nararamdaman niyo po ba naman yun? Yung kanilang She's been very truthful to me naman. Naging totoo naman siya sa akin magmula nung pag-uusap namin magmula nung una. Opo. Meron po ba kayong gusto sabihin sa kanila na maaring ang komite ay makatulong po sa inyo na maiparating sa GMA kung ano man po ang gusto niyong sabihin? Nandito na po sila sa ang linaw-linaw po ng sinabi kanina ni Attorney Ana na meron silang sariling investigasyon. Yes, Nakakapag-report po ba sa inyo ng progreso nito? wala pa po. 24, sila po ay compliant, meaning meron po silang in place na CODI at meron din po silang sexual harassment policy in place. Ibig pong sabihin, labas po sila dito. Pumapayag ka ba, Sir? Senator Nino Mulak, na labas na ang GMA? Never against po kayo. We're against GMA. So, kung magkukomplain po kayo, hindi isasama ang GMA. It's against the two. Those two So, perpetrators. kung ang kasang ipinatong nyo, kasama po ba ang GMA? Hindi po. Hindi po. So, labas po ang GMA. Sa inyo po, as bilang complainant. So far, attorney, Attorney Sarina, para mabilis tayo, huwag natin patagalin to, please. Huwag natin itong gawing sensation. I understand Sensationalize to eh. from Nino that this is it will be a case directly against the two perpetrators for now, and that's what we are doing, Your Honor. I hope you understand we cannot share anything more because we are preparing our complaint. And Yes. Pero sa complaint yung pinag-prepare, hindi naman kasama GMA, di ba? But right now, Your Honor, we are focused on the two. The two. Yeah. Okay, malinaw naman ang GMA na hindi nila regular employee ito, di ba? Sir, malinaw sila. Hindi sila regular employee, pero nagsasagawa sila ng investigasyon. Opo, tama. Tama po ba? That's what Ms. Annette said. Opo, papayag po ba kayo na para matapos? sobrang appreciate ko po yung hinarap niya ni Miss Annette sa akin yung dalawa na nag-apologize sa akin for what happened. Yun So, po. okay na po tayo. Para matapos po tayo ng maaga dito sa hearing natin na to, mapayag po kayo na ilabas na natin ang GMA. Sa hearing na to, hindi po sa kasuhan ha, sa hearing na to, hindi po hindi po ito korte. Sa pagdinig na to, pumapayag po ba kayo na ang GMA ay ilabas na natin dito sa usapan mo ito? With all due respect, Your Honor, I think
Sandro's father is not in the position to answer that because I understand the name of this the objective of this committee. Title, yes. Oh, policy. Malinaw naman na yung policy, di ba? Malinaw na yung policy. So, Well, establish na natin na malinaw ang policy ng Channel 7. Di ba? so it, Meron nga silang, sabi nga ng doon, meron silang sexual harassment, meron din naman silang ginagawang hakbang. so it will be up to you, Your Honor. It will not be. Ayoko lang, Rob, baka sabihin niya, pagkatapos kasi ng hearing, hindi kami tinanong. Tinanong ko kayo. Sa akin, basta sila. We submit to your discretion, Your Honor. This is your committee. Okay, salamat po. Salamat po. Ma'am, sa harap po ninyo. Opo. Saan po kaya nagmula yung bigla itong pumutok sa media na hanggang sa amin po dito sa Senado, nagulat po ako, no? Pagdating ko sa plenaryo, sinalubong ako ni Senator Amy Marcos, sinabi kagad sa akin, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Nino? Kasi ako po, committee ko po kasi ang mass media, so kailangan po nilang sabihin sa akin. Hanggang sa pagdaan ko po kay Senator Revilla, kay Senator Jingo Estrada, kaya, bakit po kaya? Saan? Nagkaayos na pala. Bakit Hindi po? po sila nagkaayos. Hindi po sila nagkaayos. Para saan po yung sorry na yun ba? Yung sorry na yun? Nag-sorry sila sa akin, pero sabi ko, ako tao lang ako eh. Diyos nga na marunong magpatawad, di ba? Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ano po ang sinabi nyo? Kailangan dumaan sa legal. Yes po. Yun, opo. Na-witness niyo po. Opo. Okay, malinaw po. Ma'am, paano yun? May DOJ po ba tayo dito? Wala tayong DOJ? Di tayo okay. Ano na lang po uli? Sa NBI. Boss. Ma'am pala. Ma'am, Attorney Marie Catherine R. Nolasco Illescas. Ma'am, ano po ang inyong initial po initial investigation? Meron na po ba kayong initial investigation? Your Honor, tulad po ng nabanggit ko, dinaan muna namin sa psychological evaluation po yung biktima na si Mr. Sandro Mulak at kinuha na rin with the go signal po na Ayoko pong hawakan yan. Hindi po ako dadating dyan kasi sa ibang na po yan, komite. Doon lang po sa akin na sinabi, witness ni ma'am, nag-story yung dalawa. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas Ano ba? Di ba pagka ganun, umamin ka, nag-story ka eh. Di ba umamin ka na nun? kinunan pa lang po namin ng statement Yung dalawa. si Mr. Nino Yung dalawa po. Yung dalawa po. Hindi Susunod po sila nagbibigay ng statement? Inuuna lang po muna namin syempre po yung mga complainants base sa aming procedure po. Para Okay. naman din po namin kung paano namin tatanungin yung mga Ilang araw na mga sinupina na po namin sila. Opo. Pina. Ibig Subpoena sabihin, po. sinabihan nyo na. Po namin sila sa aming tanggapan matapos pong ma-interview, makuna ng salaysay sila Mr. Nino Mulak, si Mr. Sandro Mulak at yung mga iba po naming witnesses. Kukunan po namin ng statement ngayon later on. Sinupina na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa sila Mr. Jojo and Richard para po sagutin nila yung mga naging akusasyon laban sa kanila po. Di ba ma'am, Yes. okay, ganun ba ang normal process? Kasi sa amin, ewan ko, baka, siyempre, iba po ang NBI, nag-aral ako ng criminology at ng rules of engagement sa PNP. Pag may complainant, pupuntahan mo yung akusado, yung inireklamo. Di ba? Hindi pa naman sila akusado dahil hindi pa naman sila napapatunayan may kasalanan, pero inireklamo sila. Di ba? Dapat pupuntahan niyo yun. Ganun kasi, sorry po, hindi ko alam ang rules of engagement ng NBI, pero sa PNP, Opo. pag merong reklamo, pupuntahan mo yung, di ba? Yung po sa inyo? proseso po kasi hindi naman po ito immediately after the commission of the offense. So hindi po namin sila para arestuhin agad. So dumadaan po Hindi naman arrestuhin. Kasi ano yung kaso eh? Lumaki. yung Di ba, ma'am, ang point natin dito, yung mga ganitong issue, sana, naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi.
Bumagsak ang stock market sa buong daigdig. Alam naman natin siguro yun. Nagkakagulo sa Iran, nagkakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan. Ito ang pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan nyo ako. Sana kayo mismo sa inyong opisina, merong nagre-reklamo, aantayin nyo pa ba yun, ma'am, na pumunta? Eh, kung hindi na naman pumunta, parang dito. Eh, Parang dito ngayon. Isipin nyo, kailangan pang ma-blood ni Senator Jingo Estrada at mag-motion ng supina para dumating dito. Ma'am, puntahan nyo na. Gusto ko lang sana, ang commitment ninyo, na sana, pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susupina. At kailangan, Wala naman tayo sigurong antayin pa natin isupina namin ng warrant para po bago nyo puntahan. Ang bihira, lahat tayo pagka ganyan, baka pwedeng imbitahin ng GMA hindi, wala pa naman tayo ina-arresto dito, di ba? Maliwanag po, maliwanag. Wala Opo. po tayong inaaresto. With due respect, Your Honor, yun po kasi ang aming proseso. Kailangan malaman po namin, opo. Wala sa proseso Kasi mo. nga po, Sana sa pagkakataong ito, sana yung proseso natin, medyo pag nakita naman natin wala kayong nilalabag na karapatan ng kahit na sino. yun nga po, Your Extra mile tayo lahat. Sa panahon ngayon dito sa bansa natin, dapat we walk extra mile, mga kapatid ko sa bayan na naggugobyerno. Huwag tayo masyadong tapak ng tapak. Kung nakikita natin may shortcut naman at wala tayong nilalabag, gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon. Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin. Is protektahan din yung karapatan po ng ating magiging akusado. Ma'am, Kasi meron dito magbibigay ng proteksyon sa akusado. hindi po. Kasi kailangan Dati tayo ako, due process. alam mo na, ex-convict tayo. Alam natin, gusto natin lahat talaga. May boses. Gusto natin lahat protektado. May mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag. Tawagan mo yung, ano ba yun? Pangalan ng dalawang yun. Bilang personal mong pakiusap o pwede ba natin itong pag-usap? Ma'am, maraming way. Yes po. Kaya nga Ang po daming namin way. sila Ito ay personal po. plea. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, professor ko si NBI Director Santiago. Okay. Professor ko yan. Oo, so sana, ma'am, ano lang, walk the extra mile. Alam naman natin, mga abogado kayo. Alam nyo lahat kung ano yung pwede nating gawin ng Mr. extra mile. Mr. Chair, Opo. Yes, ito Senator. yung hot pursuit doctrine. Yan. Walang Hindi, immediately na nangyari. Ano, hindi, no? hindi po kasi medyo may katagalan na po. Kaya kung halimbawa, within the, halimbawa, 3 hours, 4 hours, pag nagsumbong sa inyo, pwede yun. Opo, pwede naman po. Depende po sa circumstances. For the information of the Case-to-case public. basis po. Opo. Para alam lang ng publiko, ano yung patakaran nyo dyan? Ano yung proseso? Kinakailangan po para sa hot pursuit is kailangan kagaganap lang po nung krimen The span of what? How many hours? sa circumstances kasi kaya nga sa hot pursuit po sa circumstances minsan po pwede pa siyang hot pursuit kung hindi rin nagkaroon ng pagkakataon yung ating biktima na maisumbong agad siguro sa takot depende po sa circumstances is really case to case basis po. Itong hot pursuit, pwede mo kagad arrestuhin, di ba? Yes po kung depende lahat sa circumstances kasi kinakailangan po dito ng personal knowledge. Ngayon Personal knowledge. Yeah. Kung meron po kaming personal knowledge dun sa krimen na naganap, maaari ho naming arestuhin agad yung ating akusado Ayun or subject. Pero kung meron naman biktima na willing siya mag-cooperate at ibigay niya yung kanyang statement, maaaring isama namin tong biktima na to sa hot pursuit para siya ang mag-identify at yung personal knowledge niya ang gagawin naming basihan para maaresto po yung ating... Tama. So may time yun. About 24 hours. Yes po. Yes po. Pwede. 48 hours. Pwede pa rin po. Depende nga po sa circumstances. Kung Ay katulad nito, sa sitwasyon ilang po. araw na ninyo Isang linggo. bago kayo nakapag-desisyon? Para mga 10 days na. 10 days 10 days after. Na po, opo. Medyo matagal-tagal. Siyempre talaga yung trauma eh. Hindi mo maalis eh. Ma'am Annette, baka Mr. Chair, may gusto yata meron kang gusto sabihin? Gusto po kayong sabihin, ma'am? Dun sa, yun nga, nandun ako nung nag-meeting sila. So, if ever kung gusto niya yung malaman kung ano yung talagang, since ako yung parang naka-witness, so willing naman akong sabihin ko ano yung narinig ko.
Maraming salamat, ma'am. Tapos na po kayo. Okay. Opo, salamat Thank po. you. Ma'am, balik lang ako sa iyo uli. Ma'am, kasi talagang kung hindi natin to, isang bagay ito na dapat wag natin to isang tabi. Okay? Kasi ma'am, showbiz to. Lahat ng tao interesado dito. Sana makikita niyo yung wisdom nito. Okay? Ito yung isang bagay na pwedeng pagmulan ng mga magagandang batas. Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo o mag-ano. Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. Saka wag natin sana laging parang nakikita ng tao minsan wag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag isang taong mahirap, pagka inireklamo, kita mo kagad may action ang batas natin. Sana po wag sanang magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive sa mga ganitong issue. Meron diyan matanda na kumuha lang ng bunga ng mangga, yung hindi naman NBI yon. Pero kinukwento ko lang sa iyo na yan ang nagmamarka sa ating mga tao na pagka mahirap na tao ang inireklamo, ang bilis. Pero pag ito na masasabi nating ugnay ng malaking network, may trabahong sinasabi nating mahusay, parang ang kailangan natin, due process tayo. Tama, may due process. Dapat, konstitusyon yan Di ba? Batas yan Pero ma'am, hindi akusado ito. Hindi ito suspect. Masama ba imbitahin? Imbitahin, pwede mo ba kayo imbitahin, puntahan mo ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo. Ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na. Parang awa nyo naman. Pinuntahan nyo na ba? With due respect, Your Honor, na-serve na po namin yung subpoena, kaya inaimbitahan na po namin sila. Dumating na po ba? Hindi pa po, kasi mayroon nun yan schedule na Kailan po sila naka-schedule? sa August 9. Kailan po mandalin dito? Sino po? Yun po, pagdala sa kanila, nasa sa kanila na po yun. Hindi, di ba? Inimbitahan nyo. Opo. Inimbitahan nyo, di ba? Pwede nyo bang imbitahan din dito? I don't think it's within our power na imbitahan po sila sa Senado. Yun ang sinasabi ko. Opo. Yun ang sinasabi ko, ma'am Kailangan magtulungan tayo dito. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi ko sila pwedeng kausap. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo, halika dito. Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di-adjourn na to. Naintindihan niyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Magtulungan natin to, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na harangin mo yung sasabihin ko. Pwede mo yes sir, tutulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan na wala kaming nilalabag na batas. Hindi sabihin nyo, merong nagrereklamo dito ng sexual harassment. Isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inireklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inireklamo. Hindi yung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpoena ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin, na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede.
Kakausapin po natin tong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong Action ng NBI. maging Action mo, ma'am. Kasi- Ikaw ang kinakausap ko, attorney. hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinuprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. Pagka sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ako, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Siyempre po. Tapos, ma'am, maraming salamat. Ang haba ma'am, ng pinosisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahanap natin ng katotohanan dito. At yung katotohanan Masyado ko kasing talagang- attorney kagad, ma'am. Ang dating, ganun eh. Ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ang bansa umabante. Huwag naman tayo puro ganun, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Thank you po. Kung narinig mo na, pare, tutulungan tayo ng NBI na para ma-imbita at marap dito yung dalawa. Ano po ang inyong masasabi? Ito po ba yung makakaluwag sa inyong kalooban? May malaking bagay po yun. Ito po ay isang bagay na nakakaapekto sa inyong anak. Yes po. Opo, pag pinag-usapan ng mental health dito, napakahalaga po ng mental health. Sana lalo na sa kabataan. Huwag natin tungkulin na napakagaan naman. Hindi ito basta ganun lang. Isang napakalaking network ito na pinaniniwalaan po ng lahat ng tao ay na-involve sa isang iskandalo. Please lang, ang ating pong mga kababayan sa hirap ng buhay, nabubuhay na lang po sa telebisyon, sa teleserye, kung ano ay pinapalabas ng taong bayan, yan na lang po ang nagpapaligaya sa kanila. Kaya sana po yung mga ganito naman, parang awa nyo naman. Hindi na ito pinalalaki, tapusin na kagad, hayaan natin ang korte. Hindi ito korte kasi kapag ka meron pinatawag dito sa Senado at hindi dadating, pinalalaki nyo. Yung mga bagay na hindi na dapat lumalaki at intindihin natin yung mga problema nating totoo, ito pa ang pinag-uusapan natin. Ano po, 1 minute muna suspension. Ako naman yung magpapa-blood pressure. Ang bihira, oh. 1 minute pala, ano lang po. Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.